Sa umpisa ng pelikula, ipinakilala ang pangunahing tauhan na si Cal Montero. Sa kasamaang palad, matapos siyang maaksidente, siya ay tuluyang naparalisa. Halos 3 taon pa lamang ang nakalilipas mula nang siya ay ikasal sa kanyang asawa. Ngunit dahil sa sinapit niya, dito nagsimulang maging komplikado at masalimuot ang buhay sekswal ng mag-asawang Montero. Ang kanyang asawa ay si Gail. Dahil sa kapansanang dinanas ng kanyang mayaman na asawa, napilitan siyang tanggapin ang isang bagay na labagman sa kanyang kalooban. Gayunpaman, dahil hindi na maibigay ni Cal ang needs ng asawa, pinapatuhog na lamang niya sa iba ang kanyang asawa habang pinagmamasdan ito. Bukod pa rito, gumagamit si Cal ng ipinagbabawal na gamot upang maibsan ang matinding sakit na kanyang nararamdaman. Gayunpaman, pinayuhan siya ng doktor na itigil ito dahil maaaring makasama sa kanyang kalusugan. Kaya naman, inirekomenda siya sa isang espesyalista. Hindi nagtagal, mabilis na lumipas ang mga linggo. At dito ay dumating na ang espesyalista at siya ay nagpakilalang si Annie. At sa kanyang pagdating ay magsisimula ang mga hindi pangkaraniwang paraan ng paghilot na magdudulot ng mga kakaibang pagbabago sa buhay ni Cal. Agad silang umalis patungo sa isang probinsya kung saan isasagawa doon ang kalahating taon na therapy ni Cal. Sa kanilang pagdating, kapansin-pansin ang labis na paggalang ng mga tao sa kanya dahil siya lamang ang nag-iisang nagmamay-ari ng buong malawak na asyenda. Sa mga sumunod na eksena, sa araw ding iyon ay sinimulan na ni Annie ang physical therapy kay Cal. Sa simula, halata ang sakit na nararamdaman ni Cal sa mga ginagawa ni Annie, ngunit ilang sandali lamang ay dumating sa kwarto si Gail. Sinabi niya sa kanyang asawa na lalabas muna siya upang maglibot saglit sa asyenda. Kasunod nito, lumapit si Annie at sinabing bilang isang profesional na physical therapist, huwag siyang mahihiya sa kanya. Ngunit dahil sa hindi inaasahang kilos ni Cal, dinampot niya ang kamay ni Annie at ipinahawak ang kanyang imbutido. Isang umaga, habang naglalakad kasama ang kanyang aso, napadpad si Gail sa isang bahagi ng asyenda na hindi pa niya nararating. Doon, sa isang maliit na kubo, nakilala niya ang isang lalaki na makakapagbabago ng kanyang buhay. Pabalik kay Annie, habang inaasikaso niya si Cal, nagpatuloy ang therapy sa namamanhid na bahagi ng kanyang katawan. Ngunit pansamantala itong natigil nang anyayahan siya ni Cal na maglaro. Kaya noong gabing iyon, naglaro silang dalawa ng baraha magdamag. Kinaumagahan, muling nagpunta si Gail sa parehong kubo kung saan siya napadpad noong isang araw upang kunin ang naiwan niyang mga binabasang libro. Dito niya naabutan ang lalaki na naliligo at nang marinig niya si Gail, agad itong nagdihis at nagpakilala sa kanyang pangalan na si Jason. Habang muling ginagabayan ni Annie si Cal sa therapy, abot langit ang ngiti ni Cal sa tuwa. Ngunit sandali lamang ay naputol ang kanyang kaligayahan nang umatake muli ang sakit na dulot ng aksidente. Sinubukan niyang kunin ang ipinagbabawal na gamot, ngunit itinapon ito ni Annie. Nagkatinginan ang dalawa at sa tensyon ng sandali, nagsimula silang magtukaan. Kinabukasan, muling nagtungo si Gail sa mahiwagang kubo na tila kusa siyang dinadala ng kanyang mga paa. Doon niya muling nakasama si Jason at sa loob ng kubo ay nagsimula ang matindi at umaatikabong tagpo sa pagitan nilang dalawa. Samantala, napansin ni Cal ang madalas na pag-alis ng kanyang asawa at nagsimula siyang makaramdam na tila may iba na itong kinahuhumalingan. Gayunpaman, mahusay magpalusot si Gail at ipinaliwanag na siya ay naiinip lamang at nais makita ang buong asyenda, lalo na't mas magandang tanawin sa labas. Pagsapit ng gabi, muling nagtagpo ang dalawang lihim na magkalaguyo sa may damuhan, kung saan tanging mga insekto lamang ang naging tahimik na saksi sa kanilang pagtatagpong puno ng pagtataksil. Pagkatapos nito, nagbago ang eksena nang kausapin ni Gail si Annie at magtanong tungkol sa therapy na ginagawa nito kay Cal. Ayon kay Annie, mabilis ang pag-recover ni Cal at hindi magtatagal ay muli na itong makakalakad. Gayunpaman, batid na ni Mrs. Montero ang tunay na ugali ng kanyang asawa, kaya wala nang naitago pa si Annie. Sa halip na magalit, mahinahon niyang binalaan si Annie tungkol kay Cal. Sa kabilang banda, may isang lalaking bagamat mahina ang mga paningin, malinaw niyang narinig ang pag-uusap ng dalawang babae at ito nga ay si Nelson. Isang umaga, kinausap ni Annie si Nelson sa isang kakaibang paraan na nagdulot ng matinding kaba sa kanya. Halos manginig ang kanyang katawan nang magkalapit ang kanilang mga mukha. Inutusan siya ni Annie na sundan si Mrs. Montero at alamin kung saan ito nagpupunta, kapalit ng
ng isang tilapia kapag nagawa niya ng maayos ang kanyang trabaho. Kaya palihim niyang tiniktikan ang bawat kilos ni Gale. At grabe, kahit isang mata lang ang gumagana sa kanya, nagmistula siyang parang may biyakugan at parang si Tom Holland na nakakapit sa saradong kubo habang nasa loob ang dalawang magkalaguyo. Makalipas ang ilang oras, pinatawag ni Cal si Jason tungkol sa paggawala nito sa checkpoint. Ramdam niya na ito ang kinahuhumalingan ng kanyang asawa. Ngunit matapos humingi ng paumanhin si Jason, agad niya itong pinaalis. Lumipas ang ilang araw ay patuloy ang dalawa sa mga nakaw nilang sandali. Kaya naman bawat chance ay hindi nila pinapalampas. At sa tuwing pumupunta si Gale, ay siguradong napapalaban siya sa malaki at mahabang imbutido ni Jason. Ngunit isang gabing pauwi siya habang umuulan, hinarang siya ni Nelson upang ipaalam na alam nito ang lihim na ginagawa niya. Lumabas na isa itong paraan ng blackmail kapalit ang pananahimik nito. Kaya kinabukasan, ibinigay ni Gale ang hinihingi nitong motorsiklo at pera. Samantala, sa salo-salo ng mga trabahador, hindi lamang si Nelson ang may alam sa mga kababalaghang nangyayari sa paligid. Alam na alam din nila ang mga kalokohan at lihim na ginagawa ng kanilang mga amo. Kasunod nito, kinausap ni Cal si Gale tungkol sa mga kumakalat na chismis sa labas na nauwi sa matinding pagtatalo ng dalawa. Hindi nagtagal, dumating ang nakatatandang kapatid ni Gale sa probinsya dahil sa kanyang kahilingan. Plano niyang tumakas kay Cal kasama si Jason, ngulit kailangan niya ang tulong ng kanyang kapatid upang maisakatuparan ito. Ang una nilang ginawa ay kausapin si Nelson at bigyan ito ng pera kapalit ng pagpaparating ng liham para kay Jason. Nakasaad sa sulat ang plano nilang pagtakas sa gabing iyon at ang kanilang napagkasundo ang pagkikita ni Gale kay Jason sa checkpoint na kanyang binabantayan. Subalit nalaman ni Cal ang plano ng kanyang asawa matapos itong isumbong ni Nelson kapalit ng isang pabuya. Dahil dito, hindi na napigilan ni Cal ang kanyang galit at tuluyan siyang kumuha ng baril. Agad na nagtungo si Cal kasamang kanyang mga tauhan at sa kabilang banda ay kasama rin nila si Annie. Ngunit anino lamang ang nakita niya sa loob ng kubo pero agad siyang nagpaputok at nang lapitan at tingnan nila kung sino ang naroon, tumambad sa kanila ang wala ng buhay na katawan ni Nelson. Si Jason ay hindi na pala umuwi sa bahay dahil alam na niya ang mangyayari at tama nga ang kanyang kutob. Kaya naman, sa kanilang tagpuan, mahigpit siyang niyakap ni Gale. Ngunit nang sumakay si Gale sa kotse, nagulat siya nang hindi sumunod si Jason sa kanya. Sinabi ni Jason na wag na nilang panghawakan ng mga pangarap na sadyang hindi para sa kanila at tuluyan na nga silang umalis. Sa pagtatapos ng pelikula, napatunayan sa korte ang kasalanan ni Cal Montero sa pagpatay kay Nelson. Samantala, si Gale ay muling natagpuan ang kanyang sarili sa panibagong landas. Isang buhay kung saan ang kanyang kakayahan at tapang ay nagbunga ng tagumpay at ang bawat hakbang niya ay patunay ng muling pagbangon mula sa dilim ng nakaraan.